Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Ador at meron po akong kwentong ibabahagi sa inyo sa pamamagitan ng channel na ito ni Boss Jesse. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Quezon. May ilang taon na po ang nakakaraan at ito po ay kwento ng aking kaibigang itago na lamang po natin siya sa pangalang si Diego, na ito po ang umpisa ng kanyang kwento. Matulungin at mapagbigay sa kapwa o masasabing mabait na mga tao ang mag-anak o pamilya nila Diego sa pangungulo ng haligi ng tahanan na si Mang Pinong at ng ilaw ng tahanang si Aling Delia, kasama ang kanilang 5 mga anak na lalaki na sina Pilimon, ang panganay, si Bio, Abner, Larry at ang bunso sa magkakapatid na siyang aking naging kaibigan na si Diego. Masasabing huwarang ama itong si Mang Pinong sa kanyang mga anak sapagkat masipag ito sa lahat ng mga gawaing ipinagkakatiwala sa kanya ng kani-kanilang mga kabaryo, kung saan bawat gawain o trabahong ipinapagawa sa kanya ng mga taong kabaryo nila ay may kaukulang bayad naman, kagaya halimbawa ng paggawa ng bubong gamit ang dahon ng mga anahaw, pagtabo ng tubig na nasa container at dinadala niya ang mga tubig na iyon sa mga kabahayan upang upahan siya, mag-abang ng mga pampasaherong bangkang galing sa sentro o bayan upang magbuhat ng mga pinamili o maging mga bagahe upang abutan siya o si Mang Pinong ng pera na siyang upa sa kanya at iba pang mga trabahong legal upang may maitustos sa kanilang pamilya. Samantalang si Aling Delia naman ay naglalabada sa kanilang mga kabaryo o kalugar sapagkat ng mga taong iyon ay kasalukuyang nag-aaral ang kanilang 5 mga anak na lalaki. Bagamat ganoon ang kanilang buhay o pamumuhay noon, ay hindi man lang natukso ang mag-asawang Aling Delia at Mang Pinong na gumawa ng masama upang hindi na nila maranasan pa ang hirap, maitaguyod lang ang kanilang pamilya. Sa halip ay pinilit nilang mamuhay ng marangal at higit sa lahat ang mamuhay ng tahimik at tuluyang kalimutan ang kanilang itinatagong lihim sa paraang mamuhay ng kagaya ng mga taong normal. Opo, tama po ang narinig nyo, mamuhay ng normal. Nakagaya natin sapagkat ang buong katotohanan patungkol sa kanilang pagkatao ay naiiba sila sa atin. Ang pamilya nila noon sa isang tahimik at masaganang lugar noon sa probinsya ng Quezon ay ang pamilyang nagpupumilit na itama ang mali at sundin ang sa tingin nila ay tama, sapagkat si Diego at ang kanyang buong pamilya ay may dugo o lahing aswang. Subalit ayon sa kanya, ang kanilang pagiging aswang ay minana nila sa kanilang mga ninuno o sa kanilang mga lolo at lola pa, kung saan talaga namang malulupit ang mga iyon, literal na kumakain ng lamang loob ng tao o maging hayop man. Pero huli na ang lahat nang tanggapin ng magulang niya o maging siya ang pagiging aswang ng mga pumanaw nilang mga lolo at lola, sapagkat mas nanaig ang pagiging tao ng kanyang pamilya lalo na siya. Pero may mga revelasyon siyang iniwika sa akin na may kaugnayan sa panlabas na anyo ng mga aswang. Ayon sa kanya, "Pare, may dapat kang malaman. Hindi totoong mula sa anyong tao ay magiging isa siyang dampuhalang halimaw. Ang totoo niyan, pare, ang aswang ay tao pa rin. Pero ang nagbago lang sa amin ay ang aming boses, ang aming paningin, ang aming balat ay nangingitim, pang-amoy sa paligid at pakiramdam. Pero mukhang tao pa rin kami. Hindi nagbabago ang aming laki, ngunit nagtataglay kami ng bilugang mapupulang mga mata, ngipin at kukong mahahaba at matutulis, katawan na kumikintab, pare, dahil sa langis
na siya naming ipinapahid sa aming buong katawan at inusalan ng mga katagang itinuro sa amin ng aming pumanaw ng mga ninuno. Mahabang paliwanag niya sa akin, pero mas ninais nila itay at inay ang mamuhay ng normal gaya nyo. Kung kaya't napilitan kaming talikuran ng aming pagkaaswang. Dagdag pa ni Diego, kung kaya't ganoon na lang ang kanilang pamilya kasidhi na mamuhay ng normal. Hanggang sa ang pagiging buhay binata ay sinunod na rin nila. Pagdalo sa mga pistahan, sayawan sa iba't ibang mga barangay, ang kanilang palaging pinupuntahang magkakapatid. Bagamat tuturo doon, ang mag-asawang Mang Pinong at Aling Delia ay wala na ring nagawa ang mga ito nang magpaliwanag si Pilimon, ang panganay na anak nila. Itay, gusto rin po naming maranasan ang pagiging normal at sana po ang aming pagdalo sa mga okasyon sa ibang baryo, lugar ay wag po sana ninyong ipagkait sa amin, Itay. At dahil sa mga iniwikang iyon ng panganay na si Pilimon, sa amang si Mang Pinong ay wala na rin itong nagawa. Ngunit may salita itong binanggit sa 5 mga barakong mga anak niya. Mga anak, nauunawaan ko kayo. Pero sana sa bawat okasyong pupuntahan nyo ay mag-iingat kayo. Maraming mga taong traidor, mamaya hindi nyo alam, ay pinagtritripan na kayo. At naghihintay lang ng tamang pagkakataon, paalalang wika ng ama sa kanila kung saan siya namang pagsang-ayon ni Aling Delia. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Kaya po naming ipagtanggol ang aming sarili. Pagmamayabang namang wika ni Sibyo ang sumunod kay Pilimon. Ay siya, sige, matulog na kayo. At bukas na ang araw ng inyong pagtatapos. Lalo ka na, Pilimon, matulog ka na. Ang muling sambit ng ama, bago nito nilisan ang silid ng mga anak. Kinaumagahan din noon, ay makikitang paruot parito ang mga tao sa daan ng kanilang baryo, lalo na sa daan malapit sa malawak na covered court kung saan gaganapin ang graduation. Mga taong ang iba'y galing pa sa iba't ibang lugar makatunghay lang sa magaganap na graduation day. Ngunit ang hindi alam ng mag-asawang sina Mang Pinong at Aling Delia, si Pilimon pala at Sebio, ang dalawang nakatatandang mga kapatid ni Diego, ay nag-aaral na noon ng palihim na tumikim ng alak, lalo na ng sigarilyo. Kinagabihan noon, matapos ang graduation day, ay kasunod na ginanap ang sayawan ng mga kadalagahan at kabinataan sa kanilang mismong lugar sa Quezon. Palihim na dinukot ni Pilimon at Sebio ang tig-isang stick ng sigarilyo na nasa kanilang mga bulsa, kung saan makikita silang nasa likuran ng malaking punong nara at medyo madilim sa pwestong iyon, nang biglang may dumating na 5 kabinataang hindi magkalayo ang kani-kanilang mga edad. Kagaya nila, mga naninigarilyo din ang mga ito. Ngunit mga nakaipit lang sa kani-kanilang mga daliri ang kani-kanilang mga sigarilyong dala, at ang iba ay nakaipit sa pagitan ng kanilang mga tenga. At kung titingnan ang mga ito, ay wala pa itong balak na sindihan ang kani-kanilang mga sigarilyong dala. Maaangas ang mga ito at magagaslaw kung kumilos at maglakad. Parang sa kanila ang lugar na iyon. Bago ang mga itong tuluyang makalayo sa kanila, ay nakita ng isa sa mga ito, si Pilimon, na may nakasinding sigarilyong nagbabaga at umuusok sa bibig nito. Nilapitan si Pilimon ng isa sa mga ito at nagsalita ito. Tol, makikisindi nga, wika ng isang binata kay Pilimon, na kung saan makikita itong hawak na ang kanyang sigarilyo at pinipitik-pitik pa nito ang pilter ng hawak niyang sigarilyo, samantalang walang tigil ang pagkibot-kibot ng bibig nito na parang umuusan ng mga salitang kakaiba. Kita iyon at pansin ni Pilimon at Sebio, ngunit hindi nila iyon pinansin. Samantalang sa gilid at likuran naman nito ay makikitang nakatitig sa kanila at nakangisi ang 4 nitong mga kasamahan. Iaabot na sana ni Pilimon ang kanyang dalang paninding posporo sa kaharap na binata upang gamiting pansindi sa hawak nitong sigarilyo nang muli itong magwika sa kanya. Tol, yun na lang sigarilyo mo na may sindi. Huwag na yung posporo.
Sayang pa kasi at mahangin ang sambit nito sa kanya o kay Pilimon. Samantalang kita o ramdam ni Sebio ang makahulugang tingin ng apat nitong mga kasamang nasa likuran nito. Mabilis na iniabot ni Pilimon ang kanyang sigarilyong may sindi. Mabilis naman itong hinawakan ng binatang nakikisindi at itinapat ang baga noon sa dulong bahagi ng kanyang sigarilyo. Ngunit pasimple pala nitong nilawayan ang dulong daliri ng kanyang hinliliit at idinampi niya iyon sa pilter ng sigarilyo ni Pilimon. Matapos ay tuluyan na ang mga itong umalis. Ayon kay Diego, 4 na oras lang ang lumipas ng mga sandaling iyon ay nagbistula ng basang sisiw at lantang gulay si Pilimon sa kanilang tahanan. Pagpasok nito sa kanilang tahanan ay bigla na lang itong nakaramdam ng ginaw o lamig sa kanyang katawan. Butil-butil at nagtatagaktakan ang mga pawis nito sa noo. Nahihilo ito, namumutla. Pakiramdam na noon, hinahalukay at kumukulo ang kanyang mga lamang loob sa tiyan. Naninilaw ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay at paa. Nagkulay ubi ang gilid ng kanyang mga mata, ganoon din ang kanyang mga labi. Nataranta naman si Aling Delia, ganoon din ang amang si Mang Pinong, sa dahilang nakikita nilang namimilipit sa tindi ng sakit ng tiyan ang kanilang panganay na anak, at nagsusuka na ito ng kulay itim na mayapot na likido. Sino ba ang nakasalamuhan niyo sa labas kanina? At ano ba ang pinagkakakain niyo sa labas? Ang nag-aalalang tanong ni Mang Pinong sa kanyang mga 4 na mga kalalakihang mga anak. At sa puntong iyon ay nalaman at nadiskubre ng matanda ang palihim na ginagawang paninigarilyo ng 2 anak nito. Dahil doon ay nagsalita na si Sebio. Wala po kaming ibang kinain at wala po kaming ibang nakasalamuha itay sa labas kundi ang 5 mga binatang taga-ibang lugar. At ano ang ginawa sa inyo ng 5 kabinataang taga-ibang lugar, Sebio? Ang may diing tinig ni Mang Simon, kung saan banaag na ng takot at pagkalito si Sebio ng mga sandaling iyon. Ito na nga ba ang sinasabi ko sa inyo noong umpisa pa lang, na mag-ingat kayo sa pakikipagsalamuha sa mga tao, sa mga taong hindi natin kilala. Hindi lang tayo ang nagbabalat kayo at nagpipilit na mamuhay na normal sa mundong ito, kundi may iba pa, meron pang ibang nilalang. At dahil sa mga katagang binitawan ng ama, ay tuluyan na ngang inamin ni Sebio sa ama ang tungkol sa palihim nilang paninigarilyo at ang ginawang pagkikisindi ng mga kabinataang taga-ibang lugar sa kanila. Lalo na kay Pilimon na noon ay iniinda na ang sakit ng tiyan at karamdamang kakaiba, samantalang aligaga naman si Aling Delia at iba pa nitong mga anak sa pagpapainom ng mga pinakulong mga halamang ugat kay Pilimon. Ngunit ni hindi man lang nagkakabisa ang mga ito. Nanatili ang sakit ng tiyan, panginginig ni Pilimon at pagsusuka ng mga laway. Hanapin niyo ang upos ng sigarilyong ginamit ni Pilimon at dalhin niyo agad dito nang matapos na ang paghihirap ng kapatid niyo. Ang utos ni Mang Pinong kay Sebio, Larry at Abner, kung saan mabilis naman ang mga itong sumunod. At nang makabalik ang mga ito, ay daglian nilang iniabot sa ama ang pilter ng sigarilyong hinawakan ng binatang nakasindi. Mabilis na pinuksan ni Mang Pinong ang langis na nasa buting matagal na nilang iniingat-ingatan. Pumikit muna ito, dumipa, at umusal ng mga katagang itinuro pa sa kanila ng kani-kanilang mga ninuno o mga magulang. Matapos noon ay dahan-dahang inilapit niya sa kanyang ilong ang pilter ng sigarilyo.
Inamoy-amoy niya ito at pumikit. Kasunod ay nagsalita. Sinasabi ko na nga ba, tama ang kutob ko. Ang kakaibang karamdamang nararanasan ng kapatid niyo ngayon ay isang matinding lason. Sinaunang paraan ng panlalason sa paraang ginamitan ito ng orasyon at laway ng mismong taong nanlason sa kanya, at ang binatang nagasinde ng sigarilyo kay Pilimon ay isang manlalason o pamilya ng manlalason. Salaysay ni Mang Pinong. Paano si Pilimon, Pinong? Ang nag-aaralang tanong ni Aling Delia sa asawa nito. Isa lang ang paraan, Delia, para mawala ang lason na nasa katawan ni Pilimon, at nasisiguro kong gagaling siya at babalik sa normal ang pakiramdam niya. Paniniguradong wika ni Mang Pinong kay Aling Delia. At ano iyon? Ano iyon, Pinong? Anong paraan iyon? Dagli ang sagot ni Aling Delia. Ayoko sanang gawin to, sapagkat nangako ako sa pamilyang ito. Naganap na tayong magbabago, pero mas higit na mahalaga sa akin ang buhay ng ating anak. Ang paraan, Delia, kinakailangan niyang magpalit ng anyo bilang isang aswang para mailuwa niya ang lasong nasa loob ng kanyang katawan. Ang revelasyon ni Mang Pinong sa lahat. Tatanggi pa sana si Aling Delia, ngunit higit na nangibabaw sa kanyang puso't isipan, ang labis-labis na pagmamahal at ang kanyang pag-aalala sa kanyang panganay na anak na si Pilimon. Kung kaya't mabilis na pinahira ng langis na nasa botelya ni Mang Pinong ang buong katawan ni Pilimon. Matapos noon ay ang bigla ang pagpalahaw nito na parang napapaso ito at nakakaramdam ng pagliyab ng kanyang buong katawan. Hanggang sa naging agresibo na ito, tumayo ito mula sa kanyang kinahihigaan at nag-uumpisa ng magbago ang itsura nito at maging ang buong katawan. Nagkaroon ito ng balahibo sa buong katawan. Kasunod ay ang pag-itim ng balat nito, paghaba ng kuko, ngipin at bilugang nanlilisik na mga mata. Bumulwak sa bibig nito ang mga namumuong itim na laway na mayroong mabahong amoy na parang pinagsamang amoy ng lansa at usok ng sigarilyo. Pagkatapos noon ay ang panghihina nito at ang pagbagsak sa higaan at nawalan ito ng malay. At habang nakahiga ito ay unti-unti nang bumabalik sa normal ang anyo nito bilang isang taong si Pilimon. Magaling na siya, Delia. Salamat naman kung ganoon, Pinong. Hindi ko palalampasin ito, Delia. Kinakailangan kong malaman kung sino ang pamilyang mga manlalason ang nagbalak na patayin si Pilimon. Ang nanggigigil at nakatiimbagang wika ni Mang Pinong. Anong ibig mong sabihin, Pinong? Nagtatakang wika ni Aling Delia. Bukas na bukas din, aalamin ko kung taga saan ang mga binatang ngayon at papasyalan ko sila sa kanilang lugar o mismong tahanan nila upang pagbantaan na itigil na nila ang kanilang maling ginagawa. Pero Pinong, mas mabuti sigurong hayaan na natin sila. Tutal, magaling na si Pilimon. Oo, Delia. Pero paano kung hindi natin kagaya ang nabiktima nila? Di sana nagtagumpay sila sa pagpatay sa paraang patraydor. Ang gagawin ko, Delia, ay hindi lang para sa ating ikabubuti, kundi para sa lahat. At kung magmatigas sila at hindi sila makinig sa akin, kundi magpatuloy pa rin sila, ay mapipilitan akong kitlan sila ng buhay. Ang mabagsik na wika ni Mang Pinong. Kasunod noon ay wala nang nagawa pa si Aling Delia sa desisyon ng asawa nito. 2 araw ang lumipas, isang kabaryo nila ang napagtanungan ni Mang Pinong patungkol sa mga kabinataang nakasalamuha ng anak nitong si Pilimon at sa paraang pagsasalarawan ni Sebio. Sa 5 kabinataang iyon
ay isang impormasyon ang kanilang nalaman sa kabaryong si Mang Pakito. Oo Pinong, sila yung mga anak ni Baste, taga-kabilang bayan iyon. At ang 5 mga kabinataang iyon ay mga anak ni Baste at Corazon. Nako, matagal ng usap-usapang mga manlalason ang kanilang pamilya. Kinatatakutan sila sa kanilang lugar. At yak, ang nangyari kay Pilimon ay lason. Revelasyon ni Mang Pakito sa mag-amang si Mang Pinong at Sebio. Dahil doon ay hiningi ni Mang Pinong ang eksaktong address nito sa nasabing bayan at tinandaan niyang mabuti ang pangalan ng mag-asawang mga manlalason. Wala na siyang sinayang na sandali o si Mang Pinong. Dinala siya ng isang tricycle driver na sinakyan niya sa isang barangay sa nasabing bayan kung saan dikit-dikit ang mga kabahayan. Maraming mga taong nakakalat sa lansangan. Squatters ito sa tingin ni Mang Pinong. Ngunit sakop pa rin ito ng Katagalugan o ng Quezon. Nagtanong-tanong siya, ngunit 3 sa mga pinagtanungan niyang ali ang nagpailing-iling na parang takot sa pangalang Baste at aling Corazon. Naisip tuloy ni Mang Pinong na ganoon pala kabagsik at kinatatakutan ang pamilya ng mga ito hanggang sa 5 mga lasenggo ang nag-iinuman sa isang maliit na tindahan ang kanyang napagtanungan at nilapitan. Pinatagay muna siya ng mga ito bago siya magsimulang magtanong. Sila Mang Baste at aling Corazon ba ang hinahanap mo? Chong, diretsuhin niyo lang po ang daang ito. Pagkarating mo sa tindahan iyon, may iskinitang maliit doon. Pumasok ka doon at sa dulo po noon maganda, simentado at may pinturang bahay, kulay sky blue. At iyon po ang kanilang tahanan, Chong. Ang sambit ng isang lalaking may hawak na alak habang nakaturo ang kanang kamay nito sa tindahang nasa dulo ng daan. Salamat mga Ginoo. Pero mag-iingat ka, Chong. Huwag kang kakain o iinom sa kanila. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay mo, ang dagdag na wika ng lalaki sa kanya. Nagpasalamat na lang siya dito at dumiretso na siya sa nasabing bahay ng mag-asawa. Pagkarating niya sa mismong tapat ng bahay ng mga ito, ay nakita niyang nag-iinuman ang 5 kabinataang nakasalamuha ng kanyang 2 mga anak. Galit ang mga mukha ng mga ito habang nakatitig sa kanya. Anong sadya mo, Chong? Tanong ng isa sa kanya. Gusto ko lang makausap si Baste at Corazon, sagot ni Mang Pinong. Kasunod noon ay ang paglabas ng 2 kaedaran niya na isang babae at isang lalaki galing sa kusina. Mabilis ang mga itong lumapit sa kanya ni hindi man lang siya nito pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Anong sadya mo? At sino ka? Ang tanong ng lalaking nagngangalang Baste habang masama ang titig sa kanya ng asawang babae at 5 mga anak nitong mga kalalakihan. Didiretsuhin ko na kayo. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Kayo ang mag-asawang si Corazon at Baste, di ba? At sila ang mga anak nyo. Oo, at bakit tila masama ang dating ng pananalita mo? Ang tanong ng matandang si Mang Baste kay Mang Pinong na noon ay pinipigilan niya ang galit sa mga ito dahil naaalala niya ang hirap na sinapit ni Pilimon sa mga anak nito dahil sa kanilang ginawang panlalason kay Pilimon. Kayo ang mga tanyag at kinatatakutan sa lugar na ito na pamilya ng mga manlalason. At ang anak ko, ang muntik ng mabiktima ng mga anak nyo. Naparito ako upang pagbantaan kayo na itigil na ninyo ang kahibangan nyo. Bakit hindi nyo subukang mamuhay ng normal? Wika ni Mang Pinong sa mga ito. Ngunit tumaas ang boses ng matandang babae. Igihin mo ang pananalita mo. Huwag kang magbintang. Wala kang katibayan. Meron. Bakit hindi natin tanungin ang mga taong nasa paligid ngayon kung anong klaseng mga nilalang kayo? Paghahamon ni Mang Pinong
habang itinuturo niya ang mga taong noon ay unti-unti nang kumakapal dahil sa pakikipag-osyoso sa palitan ng kanilang mga salita. Ayusin mo ang pananalita mo kung gusto mo pang mabuhay ng matagal, pati ng pamilya mo. Ang angas na sambit naman ni Mang Baste kay Mang Pinong. Ako lang naman, si Rufino Reyes, taga-kabilang bayan. Naparito ako upang sabihin sa inyong itigil nyo na ang pagpatay nyo sa mga tao sa paraang patraidor at panglalason. Lumaban kayo ng patas dahil pag hindi nyo ako sinunod, lalapain ko kayo. At dahil sa mga iniwikang iyon ni Mang Pinong sa kanila, ay humagalpak ng tawa ang mag-asawa maging ang mga anak ng mga ito. Ngunit muling nagwika sa kanila si Mang Pinong. Nagsasabi ako ng totoo. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala, lubusin nyo na ang kabalbalang ginagawa nyo, pero mag-iingat kayo at wag na wag kayong magpapakampante, lalo na sa gabi. Matapos niyang magsalita, ay iniwan niya na ang mag-asawang nakahawak sa kanilang mga tiyan at patuloy sa pagtawa na parang hindi siya pinaniniwalaan ng mga ito. Hindi ka lang pala magaling gumawa ng mga kwento, kundi isa ka pang baliw. Ha 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 ha. Ang dinig ni Mang Pinong na wika ng matandang si Mang Baste habang ito ay humahalakak, ngunit hindi na lang niya ito pinansin at nagpatuloy sa mga paghakbang habang pinipigilan niya ang emosyon na nararamdaman niya sa mga ito. 2 araw ang lumipas, kinagabihan, hating gabi, nang mag-wika si Mang Pinong sa 5 niyang mga kalalakihang mga anak at sa kanyang asawang si Aling Delia. Nakahanda na ba kayo? Tandaan nyo, hindi lang para sa atin ang gagawin nating ito ngayon, kundi para sa lahat ng mga taong mabibiktima nila. Pagsang-ayon naman ang naging tugon ng kanyang mga anak at maging ng kanyang asawa sa kanyang mga iniwikang iyon. Sabay-sabay silang nagpahid ng langis na nasa botelya habang magkakasabay silang umuusal at tumitingala sa bilog na buwan. Matapos noon ay siyang pagpalit nila ng mga anyo, hindi isang dambuhalang halimaw o kung anong uri ng mga hayop, kundi isang uri ng aswang, isang taong aswang. May maitim at nagmamantikang balat, katawan at balahibong maiitim, matang nanlilisik, pangil at kukong matutulis, bilis na di pangkaraniwan at pakiramdam na hindi kaya o wala sa isang ordinaryong nilalang. Sunod-sunod at sabay-sabay silang pumaroon sa isang direksyon. Sa mabuno at madamo sila pumaroon sa pangunguna ng amang si Mang Pinong at ang direksyong nilalandas ng kanilang mga paa. Ayon kay Diego ay ang direksyon patungo sa tahanan nila Mang Baste at Aling Corazon. Maingat nilang pinasok ang nakabukas na pinto sa parting kusina sa kabahayan at nang mapasok nila iyon ay kitang-kita nila ang mga natutulog sa sala, ang 5 mga anak na kalalakihan ng mag-asawang si Aling Corazon at Mang Baste. At sa posisyon ng mga ito at pagkakahiga ay pansin nila na nakatulog ang mga ito sa sobrang kalasingan. Mabilis nilang pinilipit ang liig ng mga ito, samantalang ang mag-asawang aswang na sila Mang Pinong at Aling Delia ay pilit na pinasok ang silid kung saan mahimbing na natutulog ang mag-asawang Aling Corazon at Mang Baste. Nakagaya ng mga anak ng mga ito ay makahalatang mga lasing ang mga ito. Pinilipit nila ang mga liig ng mga ito at dinala sa labas. Dinala nila ang mga katawan ng mga ito sa masukal na lugar at doon nila nilantakan ang bawat isa sa kanila. Ayon pa kay Diego, si Mang Pinong ay kinain ang mga lamang loob ni Mang Baste at si Aling Delia. Sa asawa nitong si Aling Corazon
at silang magkakapatid naman ay nilantakan nila ang mga lamang loob ng 5 mga anak ng mga ito. Sobrang napakasarap daw ng karne at laman at lamang loob ng mga taong kagaya ng pamilyang mga manlalason kung ikukumpara sa mga lamang loob at karne ng mga hayop. Naging kalunos-lunos at karimari-marim dahil lamang sa sigarilyong may lason. Iniwan nila sa mismong lugar kung saan nila nilantakan ang mga bangkay ng mga ito. Kinaumagahan noon ay nabalita ang nawawala ang pamilyang manlalason sa kanilang lugar, ngunit hindi naglaon. Natagpuan din ang mga kalunos-lunos na mga bangkay ng mga ito sa masukal na gubat sa dahilang nangamoy na ang mga ito. At dahil nga ng mga panahong iyon, ang lugar na iyon ay sadyang marami pang naglalakihang mga puno at damuhan o masasabing gubat talaga. Iba kung ikukumpara sa panahon ngayon, ay inisip ng mga taong nilapas sila ng mga mababangis na mga hayop sa gubat habang sila ay papauwi sa kanilang tahanan galing sa ibang baryo dahil na rin sa kanilang dinaluhang okasyon. Ngunit ang iba sa mga taong naroon ay hindi maiwasang pagdudahan si Mang Pinong at ang buong pamilya nito dahil sa mga narinig nilang mga salitang binitawan nito sa pamilya nila Mang Basti at Aling Corazon. Subalit para sa kanila, kung aswang man o mabangis na hayop ang lumapas sa kanila at kung sino pa man, ay labis-labis ang pagpapasalamat nila doon sapagkat tuluyan ng nawala ang kanilang takot sa pamilyang manlalason sa kanilang baryo. At sa dami ng mga taong may galit kina Mang Basti at Aling Corazon, ay walang malinaw na sagot kung sino sa kanila ang pumaslang. Samantalang ayon naman kay Paring Diego, noong nabubuhay pa siya, may binanggit siya sa akin na talaga namang nagpagulo sa aking isipan, kung kaya't naisipan kong ipadala ang kanyang kwento sa channel na ito sapagkat ayon sa kanya, maaaring hindi kayo naniniwala sa kwento ko na kami ay lahi ng mga aswang o taong aswang. Ngunit iyon ang totoo. Maniniwala ka lang ba kung sakasakaling huli na ang lahat at hindi inaasahang pagkakataon nakakita ka ng aswang at lalapain ka na, doon ka pa lang ba maniniwala sa mga aswang? Tunay nga, at sadyang napakahiwaga ng mundo. Maraming nagaganap at patuloy pang magaganap na hindi pangkaraniwan at hindi kayang ipaliwanag ninuman. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay at pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay, pagsuporta, pag-subscribe sa aking channel at pakikinig sa aking mga kwento. Nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng mga nag-subscribe at nagtiwala sa aking channel at sa lahat po ng mga silent listeners na hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong pasalamatan ang mga sumusunod. Sila po ang aking mga kapatid na mga horror narrators sa YouTube channel na ito po ang kanilang mga channel sa YouTube. Maraming salamat po kay Boss Obet ng Tiktilaok Stories, kay Boss Eric ng Pinoy Nightmare Stories, kay Boss Jello ng Pakbit Horror Animation, kay Boss Barry ng Ang Sundo Horror Stories, Ang Palatandaan, Aswang Stories, mga kwentong horror ni Kudanya Akda, P&D Stories, kay Kuya Mac, Pagbangon sa Karimlan, Antingera, Binibining Imahinasyon, Black Maria, kay Ma'am Depred Mysteries Files, El Bilingan, Creepy Vision, Boy Capre, Aswang Diary, Ang Supremo, Tagalog Horror Stories, Aklat
Pulot ng Lagim ni Kabanong, Aling Maria, Don Alejandro, Ominous Cookie, Espiritom Tagalog Horror Story, Ang Manlalakbay na Manunulat, Tindig Balahibo Stories Tagalog, Creepy Bunny, Team TV Story, Jim Timbane Stories, Creepy Man Tagalog Horror Animation, kay Miss Mars Tagalog Horror Stories, Spicy Horror Channel, Hanto Raya, Kwentong Inting, Kaba Horror Podcast, at kay Boss Kakilakilabot Stories. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat mga kapatid, at maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay merong libreng oras, pasyalan niyo po ang kanilang channel sa YouTube at mag-subscribe po kayo sa kanilang mga channel. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay merong true story o katang-isip na mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan at katatakutan, ipadala niyo po sa aking email address o sa aking FB page. Ilalagay ko po sa aking description box ng video ito at sa lahat ng video aking i-upload ang aking email address, Facebook page, Facebook groups at ang aking Facebook account para po maisabuhay natin ang inyong kwentong may kinalaman patungkol sa kababalaghan. Maraming salamat po ulit at magandang araw po o gabi sa inyo.